Love Serye TV. Magandang araw. Muli ay panibagong kwento ang aming hatid na tiyak nagigising sa damdamin ng kapwa natin tagapakinig. Tunghayan natin ang kwento kung saan matagal ng pangarap ni Maya ang ibigin ng isang astig, mayaman at gwapong bilyonaryo. Matuloy pa nga ba ang pag-ibig kung may ibang balak ito sa pagpasok sa buhay niya? Narito ang kwentong pinamagatang Great Obsession with a Billionaire. Tunghayan na natin ang unang bahagi. Halos lumipad ang gray Toyota Corolla ni Rex sa kahabaan ng main road ng Caballero. Galing siya ng Maynila. Mas matagal ang inilalagi niya roon dahil doon siya nag-aaral. Once or twice a month ay umuwi siya sa Caballero dahil nandoon ang daddy niya at ang mga negosyo ng kanilang pamilya. 3.5 hours lang naman ang travel mula sa Caballero hanggang sa Maynila. Mainit ang ulo ni Rex habang nagmamaneho. Kanina nga ay may nakagitgitan siya sa daan. Kung dati ay napapalampas niya ang mga ganoon, kanina ay nauwi sa argumento ang pagkakagitgit sa kanya. Nagkakalabuan kasi sila ng girlfriend niyang si Ira. The reigning mistress in Philippines. Nag-away sila kanina bago siya bumiyahe. Ang pagiging silosa lang nito ang madalas nilang pag-awayan. At para maiwasan ng madalas na hindi pagkakaunawaan, umiiwas na siya sa ibang babae. Kahit tumingin ay iniiwasan niya na kapag kasama si Ira. Pero kagabi, nakita ni Rex si Ira kasama ang maniligaw nitong aktor. Siyempre nagselo siya. Pero ito pang nagalit. Shit, pag siya may karapatang magselos. Pero kapag ako na nagsiselos, nagagalit siya. Kayo talaga mga babae, ang hirap niyong spellingin. Ang lalo pang nakapagpainit ng ulo niya ay ang panghahamon ni Ira ng breakup. Nasa kahabaan na si Rex ng Tagbilaran Road ay madilim pa rin ang kanyang mukha. Iyon ang pinakamahabang kalye sa Caballero. 20 minuto na mula roon ang bahay nila. Dito ka na pumirme sa Caballero. Parang naririnig pa niya ang huling sinabi ng daddy niya. Kagragraduate lang ni Rex sa kursong Industrial Engineering. Kinukumbinsi siya ng ama na doon na magtrabaho sa Escuder Food House. Stockholder ito sa nasabing kumpanya. Iyon ang pinakamalaking meat processing and canning company sa Caballero na ngayon ay isa sa pinakamalaking exporters. Sinasabi na lamang niyang pag-iisipan muna. Gusto rin naman niya ang pamumuhay sa Caballero na progressive at highly industrialized na rin. Isa iyon sa mga pinakamaunlad na lalawigan sa Luzon. Pero ayaw ipagpalit ni Ira ang buhay sa Maynila. Maya-maya pa ay pumasok na ang kotse ni Rex sa gate ng bahay nila. Inabutan niya ang ama sa veranda ng may kalumaan na nilang bahay. Mukhang tama ito sa pagsabing kailangan na nilang magpatayo ng bagong bahay. Pagpasok niya ay nakasulubong niya ito sa hagdan. Mabuti naman at hindi ako nahirapang pauwiin ka sa pagkakataong ito, sabi nito. Napag-isipan mo na ba yung sinasuggest ko na magtrabaho ka na sa food company? Highly industrialized na rin ang food company at maraming bagong makinang in-import si Belen. Kakailangan ng serbisyo mo doon. Yun lang ba ang dahilan kaya pinauwi niyo ako agad, Dad? It's just one of the reasons, Rex. Ang main reason ay dahil kailangan kita. Paliwanag nito habang pabalik sila sa veranda. For what, Dad? Para ma-escort kay Maya. Sa debut niya, that's more than 2 weeks from now. What? Kumunot ang noo niya. Debut ni Maya? Belen called me up at sinabi niya sa akin kung pwede raw na ikaw yung maging escort ng anak niya. At nakasagot na ako. May conviction sa boses nito. Na-commit niyo na pala ako kung ganun. Paano kung ayaw ko? Listen to me, Rex. Kailangan mong gawing to para sa akin, para sa future mo. Kasabay ng lalong pagkunot ng noon niya. Ang pagtatanong ng kanyang tingin. Gusto kong kaibiganin mo si Maya. Siya ang nag-iisang tagapagmana ni Belen. And so, Dad, kung ako ang nasa edad mong yan, at kung ganyan ako kagwapo at kakisig, si Maya yung liligawan ko. Natawa siya. Yung cynical na tawa. Dad naman, ano namang klaseng joke yan? Nang makarating sila sa veranda, ay naupo siya sa steel chair. Gusto niyong pagtawanan ako ng mga kabarkada ko? Alam niyo naman ang kalibre ng mga nagiging girlfriend ko. Hindi naman pangit si Maya
pero hindi rin maganda. May lahi pa yatang Unano. Wala siyang sinasabi sa mga naging girlfriend ko. May katwiran namang magyabang si Rex. Sa edad na 21, 21 na rin yata naging girlfriend niya. Hindi na niya mabilang kung ilan ang seryoso at kung ilan ang good for 1 month lang. Ayaw niyang mabansag ang playboy. Pero ano magagawa niya kung babae na yung lumalapit sa kanya? Siya ang klase ng lalaking hindi dinadanas ang hirap sa panliligaw. 12 years old pa lang ay nililigawan na siya ng mga babaeng mas matanda sa kanya. Modesty aside, ipinanganak si Rex na binayaan ng sangkaterbang ganda. Gandang lalaki, ganda ng height at ganda ng katawan. Malakas din ang sex appeal niya. Tuwing haharap siya sa salamin, nakikita rin niya mga katangiang madalas sabihin sa kanya ng mga kaibigan at kakilala. Mamula-mula ang kutis at mga labi niya. Deep set at brown ang kulay ng mga mata niya na may makakapal na lashes, combined with thick and powerful brows. He had a high bridge nose. Mamula-mula mga pinong balahibo niya in most parts of his body. Ang raven black hair niya ay minana niya sa kanyang biological father. Kaya hindi nakapagtataka kung puro beauty queen, ramp and commercial models at nagagandahang kolehiyala ang nagiging girlfriend niya. Pagkatapos ngayon ay sasabihin ng daddy niya na ligawan si Maya. Dad, dahil ba binasted na kayo ni Tita Belen, ako naman ang gusto niyong i-match kay Maya? Hinarap siya nito. I don't love Belen, Rex, pero practical akong tao. Maniligaw ako ng maganda. Wala namang pera. Ang sinagot ako ni Belen at nagpakasal siya sa akin, pwede na ako magpa-relax-relax na lang at maglibot sa buong mundo. Hindi na ako mamomroblema sa posibilidad na bukas makalawa, bagsak na ang business natin. Hindi ko na kailangan palaging pakiramdaman yung business weather. Ang kaso nga, more than a year na ako nagpaparamdam. Mukhang wala na siyang balak mag-asawa pa ulit. Nahulog si Rex sa malalim na pag-iisip. Mula nang magkaisip siya at ito ang nakagis ng ama, kilala niya ito sa pagiging ambisyoso. Marami nang pinasok na business ang daddy niya. Pero hindi niya alam kung may kakambal itong kamalasan sa negosyo at walang naging successful sa mga yon. Kaya naisip na lamang nito magtrabaho sa kumpanya ng mga eskodero. Isa ang pamilya nito sa henerasyon ng mga old rich na angkan sa kabalyero. Dahil naging matalik na magkaibigan ng dalawa, naging kanang kamay ni Hermano Escudero ang ama ng magnegosyo ito. Bago namatay si Hermano, nadagdagan ang shares of stock ng daddy niya sa Escudero Food Corporation bilang kabayaran sa katapatan nito at tulong kay Hermano. Kasalukuyan na noong namamayagpak ang food company sa larangan ng pag-e-export ng mga meat products at canned goods tulad ng pork and beans, sausage, corned beef and the like. Alam ni Rex na hindi kontento ang kanyang ama sa pagiging karaniwang stockholder lang dahil malaki na rin ang hirap nito sa food company. Iyon ang dahilan kaya nito niligawan ang biyuda ni Hermano na si Belen. Alam mo ba kung gaano nakayaman si Belen ngayon, Rex? Isa na siya sa mga pinakamayamang tao dito sa Caballero. It used to be Hermano Escudero. Pero nang pakasalan niya si Belen, kahit na may anak na ito sa unang asawa at namatay siya after 3 years ng pagsasama nila, daig pa ni Belen ang tumama ng jackpot sa pinakamalaking lottery sa Amerika. Sa kanya napunta ang lahat ng naiwang kayamanan ni Hermano. Tahimik na nakikinig lang siya sa inililita niya ng ama. Hindi siya interesado kay Maya o kung gaano kayaman ito at si Belen, pero inuobliga siya ng ama na makinig. Alam ni Rex na may 100 ektaryang animal farm ang mga Escudero na pinagkukunan ng mga product ng food company. Nang mamatay si Hermano ay bumili pa si Belen ng 90-hectare land na fruit farm dahil balak nitong mag-branch out sa canned fruit products. Ang punteriya ng daddy niya ngayon ay ang mas malaking karapatan sa Escudero Food Corporation at ang chairmanship. Kaysa kung sino-sino ang nililigawan mo, Rex, bakit hindi na lang si Maya? Isang nakakalokong halakhak ang pinakawalan uli niya. Dad naman, ano namang klaseng parusa yan? No way. Mataman siya nitong tiningnan. Someday you'll realize my point. Ang ganda-ganda ng anak ko. Napangiti si Maya sa komentong iyon ng mami niya habang pinagmamasdan siya. Nabungaran siya nito na suot ang gown na pinasadya pa nito sa isang sikat na mananahi mula pa sa Europa para sa nalalapit niyang debut. Isang cream-colored Venus cat gown iyon. Isa lang iyon sa 3 gowns na ipinagawa nito para sa kanya. Her mother wanted the best for her.
Pangarap kasi niya ang isang engrandeng debut party. A dream debut party. Talaga, Mi? Maganda ba? Oo, sabi. Ayaw mo bang maniwala sa mami mo? Tanong nito habang inaayos ang laylayan ng gown. Syempre, mami kita kaya ayun ang sasabihin mo. Dahil para sa'yo, maganda ako. Lahat naman ng anak maganda sa paningin ng mother nila. Hayan ka na naman, nakaismid na sabi nito. Kailan ka ba magkakaroon ng self-confidence? Sa dibo mo, ipapakilala ka na sa lipunan bilang isang ganap na dalaga. Alisin mo na yung inferiority complex mo. I can't help it, Me. Sabi niya nang naupo sa harap ng mahogany dresser. Hindi naman talaga ako kagandahan. Saka niya pinasadahan ng sariling refleksyon sa salamin. Hindi naman siya kasing pangit ni Bakekang, pero hindi rin naman siya kagandahan. Ordinaryong itsura niya. Iyon tipong hindi pag-aaksayahan ng second glance ng kahit na sinong lalaki. Hindi katangusan ng ilong ni Maya. Ang pakonsuelo ng mami niya, ilong daw yun ng Pinoy. Hindi rin siya ipinanganak na maputi, kaya lalo siyang walang pang-attract sa mga guys. Salamat na lang sa mga mamahaling lotions at sa magaling na dermatologist nila ng mami niya dahil hindi na siya kulay ita. Mabuti na lang at natural na makinis ang kutis niya kahit kayo may gilang siya. At least, may maituturing na siyang asset. Kung binigyan man lamang sana siya na mukhang mala Catherine Zeta-Jones at height na mala Rufa Gutierrez at katawang mala Rufa May Quinto, ang kaso mas mataas lang siya ng 2 pulgada kaysa kay Nora Honor. Kahit proportion ang katawan niya ay walang nakakapansin. At kahit sabihing maswerte si Maya dahil iniwang milyonarya ng kanyang stepfather ang mami niya at ngayon ay nagbibigay na nito ang lahat ng gustuhin niya, hindi pa rin niya maiaalis ang kanyang inferiority complex. Kapag kasi kinukumpara niya ang sarili sa mga kaibigan at kaklase, napag-iiwanan siya. Lumalabas na siya na ang kulelat kapag beauty na ang pinag-uusapan. Obvious na obvious iyon dahil kung ang mga kaibigan niya ay nakapilang manliligaw, siya ay walang manliligaw kahit isa. Pakiramdam niya dahil hindi siya maganda at pandak. May kung anong malaking kulang sa kanyang pagkatao, lalo na sa pagkababae niya. Bukod sa nakalimutan yata ng Diyos na ambunan siya ng kagandahan, pati yata sex appeal ay hindi rin siya naambunan. Kumbaga sa bituin, wala siyang ningning, kahit balutin pa siya ng katawan ng magagandang damit at sabitan ng mamahaling alahas at sangkaterbang borloloy, hindi pa rin iyon sapat para magningning siya. Palagi mo kasing kinukumpara ang sarili mo sa iba, kaya ang tingin mo na pag-iiwanan ka, sabi ng mami niya habang nakatayo sa likuran niya at sinusubukan kung ano magandang hairdo para sa kanya. Bakit hindi mo bilangin ang ibang asset mo? Sabi nga nila, beauty is in the eye of the beholder. Marami kang magagandang qualities na sapat para maging confident ka. Napangiti si Maya habang tinitingnan ang sariling refleksyon sa salamin. Palagi namang ganoon ang mami niya. Sinasabi ang lahat na makapagpapa-flip sa self-confidence niya. Hindi kasi nito alam ang nangyayari sa actual na buhay niya. Hindi nito nararamdaman ang sakit na dinadaanan niya. Lalo sa mga lalaki na parang hindi siya nag-e-exist. Wala siyang ginawa sa mga party kundi ang magbutas ng silya. Siguro kahit maghubad ako walang papansin sa akin. Madalas niyang isipin kapag naaawa siya sa sarili. Sa dibo mo, ikaw ang magiging pinakamaganda. Ikaw ang magiging center of attraction. Dahil ako ang debutante, mami. Pero pagkatapos ng party ko, balik na naman sa dati. Magiging lady in the corner na naman ako. Maya, nananaway ang tono nito. Sinabi ko nang alisin mo yung awa mo sa sarili mo. You're a very special lady, Iha. By the way, kompletuhin mo na ang listahan ng mga participants sa 18 Roses at 18 Candles. Dahil kailangan na iyon sa paggawa ng invitations mo. We've got 15 days, Iha. Baka magahol tayo sa oras. I want everything to be perfect for your party. Sisiguraduhin kong engrande yon. Galing pa sa ibang bansa mga bulaklak na gagamitin. Kompleto na ang listahan ko, mami. Medyo nahirapan ako sa 18 Roses kasi kakaunti lang naman yung friend kong guys. Alam mo naman yung mga lalaki. Ang nilalapitan yung girlfriend material. Pero natawagan ko na yung mga classmates ko. Pumayag naman sila. Pati mga anak ni Mang Tino saka yung mga nagrarasyon ng newspaper sa atin. Kinuha ko na rin. Makompleto lang yung 18 Roses participants. Parang naaawang pinisil nito ang kanyang mga balikat. And guess what? I have good news for you.
So, sorpresahin sana kita pero mukhang kailangan ko nang sabihin sa'yo to. Ang alin ma? Si Rex ang magiging escort mo. Nakangiting sabi nito. Biglang napapihit si Maya sa stool na kinauupuan. Kinuha niya mga kamay ng ina habang maluwang ang pagkakangiti niya. Talaga, Mi? Yes, dahil alam kong siya ang gusto mong maging escort. Pero hindi ko naman sinabi sa inyo na kausapin niyo siya eh. Mami mo ako, Maya. Kaya kahit hindi mo sabihin, alam ko kung ano yung iniisip at nararamdaman mo. Baka naman napilitan lang siya, Mi. Hindi, napayakap siya rito. Thank you talaga, Mi. Siyempre naman, you're the most welcome. Baby kita eh. Kaya lang, my baby is now a lady. Mommy, wala kang originality ha. Nagkatawanan pa silang mag-ina.